balita, issue o interview sa mga nagbagang iskutanan. Magnum 45, pagpabati sa reaksyon o opinyon sa mga taong nanampikit sa balita. Magnum 45. Ano ang uluhan sa atong mga balita? Abang sa pagpamaligya sa Rio de Oro Boulevard atol sa Gilay Festival 2024, taas na kayo mato ni Kunjal Abaday sa Magnum National. Sugot nga Mutual Defense Treaty sa Pilipinas o Japan gitunan karon sa DFA. Sa Magnum International, 35 katawo na matay sa bagong sunod-sunod nga pagbatake sa Russia sa Ukraine. Sa Magnum Business, ERC andam sa ibuong investigasyon sa grupong Power for People's Coalition. Sa Magnum Sports, Pinoy Paul Volter, Ejo Biena, pakyas nga magakuha og medalya sa Wanda Diamond League sa Pransya. Magnum 45. Mga igsoon, kumusta may buntag kini si Magnum June Albino ug Magnum Eileen Acurin. karong adlaw adlawng Martes, Hulyo 9, tuig 2024, karon sa detalye sa atong mga balita. Nagtuo si Kunsal Roger Abaday nga taas na kayo ang abang sa pagpamaligya sa Gilay Market ngay pahimutang sa Rio de Oro Boulevard atol sa Gilay Festival 2024. Damdaman nga gituki kagahapon atol sa sesyon sa konseho ang maong hisgutanan. Atong gitak na manabi mga aksyon karong buntaga si Kunsal Roger Abaday kay siya mismo ang nagpadangat og special report kagahapon adlaw atol sa session unya gitubag bansab to nila ni Kunsal Girly Balaba, no? Girly Balaba. Oo, si Konsehal Pascual pod Magnum June. Yes, so gitubag ni Kunsal Girly Balaba, unya dayon gitubag sa ni Kunsal Jero Pascual. O Bernie Ni Esparcia. Kunsal sa Bir Esparcia. Malver Esparcia. Diin masabot nato nga doon na sa mga rason. Kung ngano nga lugar ang itasan ang renta magdumaili, no? Kay gibatbat sa bila. But buta tumabati direkta mga igsoon si Miss Marky Halapadan. Miss Marky Halapadan ang atong city tourism officer. Kuno sa goy may nato lugar detalyadong rason kung ngano nga ni kataas ang bayranan o renta o abang diya mismo sa pagpamaligya sa maong higilay market. Kay medyo nakuratan sa pagkaraganan magandang kamurang wa man ma-practice sa naging panahon. Pero sa naging panahon siguro wala dumalahak kini sa pribado nga grupo. Wala po inana nga night market yes, sa Boulevard. Yes, but sa uban nga mga kalihukan palitan katong diha mismo sa rotonda. Katong pagpamaligya og mga kining mga paboto. Panon sa Pasko unya dayon kining pagpamaligya og mga uban pang mga goods diha, no? Sa nasgutan nga area sa rotunda hindi man yun kadako pon. Wa man gapangreklamo gani. Odo kun i-compare sa dato ang rotunda area og ang boulevard, murag mas arang-arang og hitsura. Ang boulevard. Hayahay ba? Labo pa si aircon. Pero kumintag sa rotunda, di kayo may nato hayahay, pero kung accessibility, mas accessible. Dali maagian sa mga sakyanan, dali maagian sa mga tao, dali abto sa mga tao. Sa rotunda, medyo na ay maparkingan. Diya mismo sa Rio de Oro Boulevard, ug managing pasayas kagapo ni Kunsal Esparcia, nga walay maparkingan. So dili gid inyo na kuno ka high-end ang maong nga area, kuno isgutan nato ang pagpamaligya sulod sa kabuan magdumaili, no? So manang abot nato mabati ang mga hingtungdan labi na kining nagpadangat og report nga si Kunsal Roger Abaday unya iya man tong gi-refer ngadto kang kundi ma-contact si Kunsal Roger Abaday si Kunsal George Goking gani. Ang ato mismong ang atong chairman sa Committee on Ways and Means. Kay dito man gi-refer niya. Tapos siya, wala po daw siya kabalumong, wala siya maistorya, kay why ni dool siya magrumjon. Si Kunsal Goking. Pero basin nakabalo na siya tungod ato nga report kagahapon. Medyo ganito nakuratan telepon si Kunsal Alam rin. Okay. Na-mention niya.
ang na-mention ni Consul Roger Abaday, Siya. chairman sa Ways and Means, si Alamnim. Oo. Gikorek siya diretso siyang kauban. Kasabi na correct. Si presiding officer Romeo Calizo. Si Consul Calizo, no? So, so medyo og nakurat si Consul Goking, kawa makabot sa iya mga reklamo, o niya nakurat sab si Consul Alamnim kay ngano siya na-mention isip Ways and Means Committee Chairman. So, kung di pa makontak si Consul Roger Abaday, si Consul George Goking atong ginabiyon kay dito man gi-refer siyang komitiba. Kaya moingon ganitag Ways and Means basin og usa ni ka lugar may nato nga fundraising sab gyapon, no? Revenue generating baka, no? Sa kagamanan sa Dakbayan. Nga basin pod og ang pribadong grupo nga lugar magdumala niya na doon na sabdayon sila bayran sa City Hall. Kay nganong ma-refer man dito sa Ways and Means, nga kining Ways and Means sa ako nasabtan ang yung taas ani mao man nga mangmangita og pondo. Ano ba, no? Nga magamit pod sa pagpadagan sa ato mismong kagamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Muna nga si Consul Goking importante sab sa mga isgutanan. Pero mao na wa man kuno makabot sa iya na ang ato ni kag-refer naman sa iya kunon sa iyang pagbahaton magmailin. Kay kumana kanabang kung i-refer na gani sa committee ang usa ka iskutanan obligado sab niya na ang mga komitiba sa paghimo og aksyon. Magpagyon ba ka siya og public hearing, ipatawag ba ka niya itong mga concern para paminawon sab aron og aron matagal katinawan ang unsa may mga lugar mi boto nga issue diya sa hawanan sa konseho. Pabuta lamang kay nanaspikas linya. Kisa na pikas linya si Consul George Abaday o si George Abaday? Nasago. Si Consul George Goking. Goking o si Consul Roger Abaday? Consul Goking. Okay. Consul Goking ang chairman sa Committee on Ways and Means. Consul, may buntag sir? On the ka sa Magdom Radio. May buntag Magdom John, may buntag sa tanan kapaminaw sa Magdom Radio. Wa pa kay information daan nga maunay unod sa special report ni Consul Roger Abaday kagapong adlaw, Consul? Wala ko'y idea Magdom John kay gi-insert naman to iyang report, so gapon ako na ibawaan ang iyang report pag himo niya to. So nakuratan ka kay Siya ko. wa man ma-refer sa imo ang nasgutan nga isgutanan. Wala Magdom John, wala gyud. Pero ingon ani ba, by the way, ingon ani ba nga mga hisgutan, example ng kamhal sa Abangan nga lugar nga i-impose sa usa ka pribadong grupo nga magdumala sa usa ka kalihukan nga iyas kagamanan sa Dakbayan sa Ginuro, diya ba ni sa mong komitiba ma-refer isip chairman sa Committee on Ways and Means, Consul? Especially Magdom John sa mag-impose sila fees, taxes, lagi na sa akong komitiba kay ang ato puro man na sa revenues Magdom John. So gahapon gi-refer nila kay na may mga imposition sa dagko kay mga rental fees nga on public property. So kadjot lang sir, naglakbit ka og fees unya dayon taxes. Kana bang pribadong magdumala sa Higalay Market o may nasayran ba nimo kung doon na may pagabayran sa syudad? Mao na nga kinahanglan ma-regulate, kinahanglan mo come in ang imusab nga komitiba, Consul? Yes, Magdom John, kay kung wala sila mangay og tax exemption sa amo, sa amusement tax of 20%, amo sila kubrahan. Okay. So naitabo karon ay kalapasan sa private organizer kay nabot-bot naman sila kung impose nga mga rental fees na dapat on public land, public property, may baw na mo because it is a public affair. So wala may exemption. So ako lang gisulti gahapon nga dapat if they are exempted, may baon ako kay agi man ato sa atong komitiba. Okay. So did they apply for exemption? If not, like all the rest na mga fundraising naman na siya Magdom John, agi yun sa atong komitiba. If not, mubayad yun sila, kolektahan sila 20%. Okay. Sabot pasabot di ay nga ang mga
okupante or kadto mga renter o mamaligya mobayad ngadto sa mga pribadong grupo nga may magpadagan sa maong lugar kalihukan, and then ang maong pribadong grupo do na say bayranan sa syudad isip buhis kanang usa tawagan na gani amusement tax sa amusement tax o nya dayon kung mangayo sila exemption, pwede sila matagaan. It's either ang tibuok, ang full gear mismo, or portion lamang ang ihatag sa syudad. Yun na ba? Sa private organizer, Magdong Kuya John, pero gahapon, naman ay ingon na technicality sa anak, kay basta fiesta, tax exempted daw. Automatic lugar. Automatic, but they have to be accredited with the city council. Kaya wala may accreditation. Okay, kadyot lang. No? So, kining, unahon sa nato resolbar to, nga nung amusement tax, nga di man na amusement nga, di man amusement ang maong pagpumaligya, tungod ba kay fiesta related, Konsyal? Mora na, ang terminology raman na siya, Magdong Kuya John, pero sukad sa akong 9 years, wala maging namayad, anak. So, 9 na ngayon exemption, amo magatagaan basta na sila purpose sa ilang pag-fundraising, ihatag nila sa katawhan, outreach sa kada, amo nagay-grant, pero kasagaran yun, 99% Magdong Kuya John, nagkagyo di ka pabayad. So I saw the opportunity kay mag-raise man ta og revenue sa syudad, dili gid ang focus. So kanang incident karon sa Higala, that will be the first basis kung how to implement the ingon pagkolekta sa 20%. Basig kamay ra pud na. So we will call for a meeting on that, Magdong Kuya John. Resolban sa nato ang mitungod sa amusement tax. Kay basig tungod kay di man pang amusement kanang mao nga kalihukan kay pangpanginabuhi pamaligya man, basig hinung mao rason kun ngano nga wa nakapabalua, wa i-refer sa mo mismo, wa ipaabot sa mong komitiba ang nesgutan nga lugar kining mao nga mga gi-impose nga mga fees. Konsyal na pag may technicality, you mean nga pag amusement related nga mga kalihukan kay kana man lagi kapistahan man, pag may tag piyesta na ang mga amusement og mura og tag maglipat anang panahon na. So bisan tunog panginabuhi na kanang pagpamaligya, pero considering nga related sa piyesta, that is why covered siya sa amusement tax, Konsyal. Anyway, tawagon man natin sila, Magdong Kuya John, Magdong Eileen, di na ito makitaan kung unsay yung defect kay sa among pagsabot pa sa atong na-recommendation ni Mayor Rolando Clarix sa katong there was a ballet from Manila. Naghimo sila ballet nga activity. Nangay sila og 20% nga exemption sa amusement tax. So, atong lantaon, usay may tabuan ni Magdong Kuya John, pero magpatawag ko anytime ma-meeting para ma-press out na to. Basig, sayo po sila. So, atong i-straighten up po sa problema na Magdong Kuya John. Lagi ko i-compare na to sa bali. Ang bali-bali ginagawa mismo sa pagsayo. Malingaw yung kanila. Malingaw yung kanila. Kayo, Magdong Kuya John, ako nakitaan kay, for example, monitor for the last pila ka tuig na alumni homecoming pagkadag ko ang ilang solicitation, fundraising for walay purpose. So, dapat kolektahan na mo. Kay ako na ibawan, ang ilang solicitation, binilyon na. Binilyon? So, they were able to get, binilyon. Na, nakadawat ko letter, ana. They were able to collect plus entrance fee, almost 10 million. So, kung 20%, 2 million na paingon sa syudad. So, gwapo ni nga upining Magdong Kuya John para ma-regulate na to kay ubay-ubay na kay ang fundraising sa Cagayan de Oro. So, walay without any purpose nag-fundraising pero dapat mangulikta gid ni ana Magdong Kuya John. Lagi kanara ba po yung mga pribadong grupo Magdong Eileen nga moingon lang nga mo ni purpose. Nga for the benefit of the
PWDs. Ano no? For the benefit of kana mga disadvantage nga mga sektor ba, no? Oh, nya dayon kinahanglan day portion gamay lang kaayo. Ang nakuto day sa ila mismong ano, no? Murag sukat pa na kanato di pagkagawad si Konsel anang panahon na magkadunggan ko na nga mga estilo. But anyway, so doon na kay gitakda nga mura og meeting dili patawag di mo ang unsa man ni ang pribado nga kinsa man nga pribado nahibaw na ba nimo kinsa ning pribado magdumala? Wala pa gyud Magdum Kwejon kay nakurat ra man ko gahapon nahutan na raman sila. Ko gi-refer ba sa committee ba ko wala gyud wala ko idea. So atong ipatawag tong in charge ana sa pribado para dito na sa session hall na to pangutanon Magdum Kwejon. Dapat sab siguro tanawon bitaw Konsyal Goking no og kada bang angay bang 100% gyud sa 20% angay bang 20% gyud or maybe basig pwede nga 10% lang para na si kita ang syudad 10% di ba? Bahin-bahin lang ba? Na. Di ba? Bahin-bahin na lang Magdum Kwejon kay kinala magitag revenues pero these are allegations nga that needs to be straightened up kay kahapon naman ako naibawan, so I do not have enough data for that. So these are allegations na kinalan makorek Magdum Kwejon. Okay. Now, aktibo pa ba ito ang imo mismong Committee on Ways and Means? Kayo, Magdum Kwejon. Aktibo. Ang akong isunod na pangutana, aktibo ba, labi na kusgutan ang mga referrals? Meaning, doon ay yung nangyusgutanan, refill sa mong committee. Bakit kinatumag di man magkaka-refer ang uban daw? Murag anak na ha? Murag na may magbuot-buot sad sila pero kung tanaw nimo sa proseso sa Anti-Red Tape Authority maigo may sila Magdum Kwejon kay maski dili sa ilang komitiba kung maimbestiga na maproblema gyud sila Magdum Kwejon. Ano sang meeting nimo Baygayon? Agapon after yesterday I asked ASAP ang meeting basig within the week, magpatawag na ko na Magdum Kwejon kay naman may secretariat nga gaandam ana Magdum Kwejon. Okay. Napa may time kay Martes pa karon, di ba? Napay time Magdum Kwejon. So most probably basig dito ni mga Huwebes o Kabiyernes. Possible kay ato man pangutanon ng Local Finance Committee tanan din na involved na departamento ato man pangutanon sila kung ang implementation na ba ilang ingon nga gi-monitor nga walay tax clearance sa ato. So daghan pa to pangutanon sa allegation Magdum Kwejon. Okay. Konsyal, salamat sir. Thank you so much sa mong panahon. O isa pa yan, maimbuntag Magdum Kwejon, Magdum Maylin, maimbuntag Cagayan. Inyo nabati si Konsyal George Goking, ang chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho. Alas 6:55 na sa buntag, di pa gyud gyapon magkatubag si Konsyal Roger Abaday. Ang atong gitakda sa gabi na lang si Miss Marky Halapadan, ang atong City Tourism Officer. Kay parang siya atong pangutanon aning mao nga mga bayranan. Example, lights daw, bulb, string lights, 500. Rice cooker, 500. Electricity charges rate, entire event duration. Sumurag ko na ni, sa kurinti na ni. Dili kay nga na ay i-provide siguro. Nga rice cooker magdumailin, di ba? Mag-abang sila magnumjun po na diha. Electricity charges o nya rate, entire event duration. Okay, basig magabang sila sa rice cooker ba ka or murag o magdala siguro rice cooker mo na rate magnumjun. Magdala rice cooker nya charge sa kuryente. Oo. Benas kuryente. So lights, bulb, sama lugar sa bulb, unya string lights, 500. Rice cooker, 500. Water heater, 300. Deep fryer, 1,000. Chiller, refrigerator, 500. Electric fan, 300. Microwave, 300. Oven, 300. Coffee machine with bean grinder, 800. Induction cooker, 1,000. Coil stove, 1,000. Blender, 500.
Unya dayon juicer 500, juice dispenser 500, electric stove 1,000. Others not mentioned, kindly message us for quotation. Okay, so wala nang i-publish para sa quotation. Kadyot lang kay kadto ugi mo tong totalo di para mo 50,000. Oo. Okay, but naglakbit atong burag 48,000 na ba to? So lahi siguro ning kato siguro separate to nga mga bayranan. Mura Magnum June. Oo, kay sa kuryente man to ng mga bayranan, di ba? Pero naay nakabutang da Magnum June nga down payment 20,000 tapos kada gabi dayon 1,000 dayon for the duration of 30 days. Okay. So total 50,000. 50,000, oo. Oo, total 50,000 ug ang breakdown mo ni mo sunod. 20,000 down payment. Unya dayon kada adlaw gikas Agosto 2 hangtod sa 31 1,000. So total 30,000. So ug imong i-kuha ng grand total 50,000. Kay 30,000 plus 20,000 maging 50,000. Napay naka-asterisk diri. Electricity computed separately. Man itong gi-mention na ito ganina. Man itong gi-mention na ito ganina. Water tanks, ano ba ning mga gidili siguro. Kining mga may color coding ba, no? Mao tingali ni ang mga naa diha mismo. Mao lugar ni ang siguro maingon nato nga rentahan siguro ni bayranan siguro ni renta basig mo ni breakdown sa mga amenities or mga gamit diha mismo sa pagpamaligya atol sa Higalay Festival Market na ay entrance art unya dayon dunay stage, dunay tech booth, dunay 2M by 3M booth, and then water tanks, washing stations, portalets, genset, power station, side exits. And then there is a Higalay Festival Market, August 2 to 31, 4 p.m. to 12 midnight sa Rio de Oro Boulevard. So, ako ibasa lang ang mga nagkapatik diri, no? Unya dayon doon ay mga do's and don'ts diri. Gasol is not allowed. Maximum wattage are allowed per booth only. Sharing of both is allowed up to 2 brands only. And then only products approved will be sold in the bazaar. And then piracy, counterfeit items, sama siguro na ng mga BCD, mga CD. May CD ka, mugwan naman. DVD. DVD na. Wala naman, hindi naman ito na makita ka ron. Piracy and counterfeit items are strictly not allowed. Vendors can only sell either food and beverages should be specified or dry goods, not both. Not both, but pili lang atong ginahinganlan, but dili pwedeng ang mga ginganlan. Tanan, no? All government registered participants shall be responsible for all local taxes and permits imposed by the local government, if any, including taxes relative to operations of selling merchandise. So mo ni, ang gibasa na ginato tanan, ang sinapatik pod sa ila mismong a sort of advertisement para nga lugar mahibawan pod sa mga mga interesado nga mo magbaligya sa Higalay Festival 2024 market diya sa Rio de Oro Boulevard. Alas 7 buntag na speakers linya si Miss Marky Halapadan, ang atong City Tourism Officer. Miss Marky, may buntag, ma'am. Mayong buntag, Magnum June. Sa atong mga tipmaminano, karong buntaga, mayong buntag. May buntag, ma'am. Ma'am, una, unsay role sa City Tourism Office ning mga kalihukan tuod kining Higalay Festival Market? Unsay role? Okay.
Kani ito ang sa Higalay Festival Committee karon no ang secretariat ang City Tourism Office, but as to the Higalay Festival Market, actually mo lang auto yung ipaklaro no kay kanang daghan po nanawag sa ato ang Magnum June nag-thanks kung sa atong role sa Festival Market, daghan nag-inquire sa ato on saning about ang Festival Market. No, gahapon during the special report ni Councilor Roger Abade, natubag po ni Councilor J. Pascual no gahapon sa ilahang session. Kaning Higalay Festival Market is actually organized no by a private nga group doon no. Kaning organize sa atong Big Bites sa kaning San Pedro Ayala Mall, mga composed of young mga entrepreneurs. Muna sila ang nag-organize sa ato ang Higalay Festival Market. Unsay ngalan silang grupo, ma'am? Ngalan silang grupo? Kaning sa Big Bites nag-organize. Actually, group of young entrepreneurs okay. na sila. Big Bites. Kaning organize sa Big Bites sa San Pedro Ayala. Lagi, okay. Di ba kaning Big Bites, meron kananan man na? Di ba? Di ko funny. No, mura siya kanang expo. Okay. Magnum nakakaon kong Big Bites kani adto anyway. Naiisa Magnum John big hapon to pero dili bites ang sumpay lahi to. Big Bis Big Bis siguro to. Dili Big Bites. Big Bis Grill. Big Bis Grill. Okay. Big Bites good. So kining Big Bites grupo ni siya, ma'am. No, kanang ako lang example, unsay lang gi-organize nga event diha sa ato ang sa mga malls before. So group of young entrepreneurs ni siya na may nag-organize ana. Okay, so ang Big Bites is an event organized by young entrepreneurs. Okay. Sa word bites, murag may tungod sa mga pagkaon, ana ba? Okay, yes. Okay, klaro na. Sige, ma'am, okay. Dayon, koan ni sa Magnum June, actually, kanang nag-propose ni sila sa city government nga kung pwede mahimos nilang special event lugar sa ato ang Higalay Festival. Actually, before na siya na utan, ato pa na siyang gipaati sa meeting sa atong Boulevard Management Team kay kanang lagi ka concern man tapos anang sa paggamit lagi sa atong boulevard, especially environmental nga mga concerns. So, special event kay the city government is open to private nga mga partners, and this is something new lugar for the Higalay Festival. So, ang ilahang target market ay upscale magud ni siya Magnum June. Okay, kajut lang ma'am, sa di pa kamo padayon. Unsa specific nga role gani sa City Tourism Office? Ang inyong role mismo diha mismo sa tibuok kasulugan sa piyesta. No, ang nandito Higalay Festival Committee Magnum June, the City Tourism Office mao ang ato ang secretariat karon sa Higalay Festival Committee. Okay. So kamo ang secretariat. Sa ato ang Higalay Festival Committee karon Magnum June. Then, we're open to kanang private na mga partners. Actually, this is this is organized by a private organization, and we're open to private partners para lugar mas modaghan pa itong economic activity lugar sa atong syudad, and of course sa atong upcoming kasulugan sa Higalay Festival. Instead of karon sa ilahang kaming food expo, so we are interested of bringing in this. Kajut lang mama, kay medyo gaop-op ang imong tingog basig na ka sa close nga area sa imo mismong harianong panimalay, ma'am, or unsa ba ka basig ma-open nimo gamay para medyo mo tinaw-tinaw imong signal, gaop-op man gud. Medyo gaop. Basig basig mobile sab siya. Basig ma-improve pa nato gamay. Gaop-op imong signal, ma'am, sa cellphone. Paki-kuan palihog. So Big Bites, mga young entrepreneurs din sila. Akong kasabtan magdumay din kini mga young entrepreneurs. Ang uban, I don't know kay dumduman ko manggod kani adto nga I don't know tama ba ko nga kana ba tong kanang gi-mention nga Big Bites. Dili katong
Kadto ganing grill gani kung ngalan? Big Bees. Big Bees. Bato murag gisugdan kana sa graduating pa nga estudyante murag nga na palugar sa may mga colleges mo like Xavier daw nga in fact akong anak sa gani nakaagi ana nga wa pa gani sila mag-graduate gi-encourage na sila nga mag-start og negosyo. Ana no ug mausab na akong gikadunggan bato aning sa Big Bees grill. Unya gakadunggan ko sab na mismo sa panahon nga akong anak nag-eskwela diha og accountancy nga diin sila mismo gi-encourage na sab sa pagbaligya pagnunegosyo magdumailin. So basig kini mga young entrepreneurs basig appeal ani dayon di lang siguro kato mga nang-graduate na nga young pa but basig appeal gyapon dia ang mga wa pa mo graduate nga young magina wa pa mag-graduate nya dayon lugar ga sugod-sugod na og negosyo nga ang asam nato suportahan ba magdumailin kay kung ang mga batan na ito magsugod na ganing negosyo, magkalaom ta nga pag insakto sila pagidaron, kung ano sila, hanas na kayo sila magpadagang negosyo, nga dakong ikatabang sab sa ito ekonomiya, magdumaylin. Unya, kita mga kabos, magkahatag sab og trabaho. So, kanang tax generation, at the same time, job generation sab, magdumaylin, no? Balikan sa nato si Miss Marky Halapadan kay nag-off lagi ang signal. Ma'am, balik ta pasensya kay nag-off imong signal kaganina. Sayang imong tsada kay nga tingog unya dayon di nato mapabating eksakto sa mga kaigsunan. So, ma'am, sige ma'am. Naamo ang inyong role is kamo ang secretariat unya gadawat mo og mga gusto nga mo labigit sa mga kalihukan sama nining Higalaay Festival Market, ma'am. Na may contact ayan no kani klaro pamaman misamot na noon pag off misamot na paki-adjust ko no palihog ug mayo kay para nga pasensya mama ato sang ipangitag pamagi nga matinaw ang imo mismo nga signal pero kutob rata sa 7:15 kay 7:15 mga aksyon atong gitak ng menabi ang atong kanhimayor sa dakbayan kay si Consul Eric Salcido nanghagit sa iya nga mangambak sila tulay. Mangambak sila tulay kundi sila magkapamatuon sa ilang mga aligasyon. Si muragbunga to sa pamahayag sa kanimaro sa dakbayan nga niya siya nga pangil ba to yung term gigamit? Sulayan o sulay ang kanang ilang kalihukan bang mga rally nga marag pangilki lang kilkilan to nga word maglumdon napag word tonto unya dahil marag kilkilan or pangilkil inana mao man gigamit ang term itong gipabati na to yang pamahayag no marag sa lang istasyon siguro to nga pamahayag niya unya dayon atong giwang reaksyon si Consul Eric Salcido o nakalikutok siya nga mga bagmistolan namantali siya bosit karon ti pabati pero di nagyan matarong ang signal ni Miss Marky Halapadan kung di nato siya matarong girumayo apit na babot sa oras mag alas 7:10 na alas 7:11 na magani sa buntag mamina sa tagpanumdom unya paki-arrange lang palihog nga kung di mo improve na itong signal ug bang adlaw ato sige pa rin sa paginabi si Miss Marky Halapadan na itong City Tourism Officer kay mabot na sa oras di ko gusto nga magkutbutan magdumaling nga gawlata ko nya din ano ba no unya din o katawag no so gusto na to nga maka-start on time ug ato nang ginapaningkamutan nga pag naati schedule nga interview magdumailin kining maka-start yun within that particular time. Pag bigyan itag 7 to 7:15 o 7:15 to 7:30 within that particular slot magdumailin ato yun contact og mahirabi siya. Alas 7:11 maminaw sa tag penomdom. Stand by. Alas 7:16 para ito mga agsun sa ato mga balita.
Kanhi Mayor Oscar Moreno wala maghatag bili sa hagit ni kanhi Konsehal Eric Salcedo nga mangambak sila sa tulay sa Carmen kundi nila mapamatudan ang ilang algasyon nga kahiwian nga dunay kalambigitan sa panubig sa dakbayan. Ang hagit ni Salcedo, mabati na ito mga igsoon, paminahon ta. Kung ma-prove yan ang Ilkil Garmi na ambak ko Tulay Carmen, kundi niya ma-prove siya ambak Tulay Carmen. Ako i-challenge siya kay basin ba nga siya mo ng Ilkil. Sige siya uban-uban kung mato sila sa Manila sa ako natunggan kaniadto nga mulo pang plansahon, sige na kita ni Manny Pangilinan. Karon siguro kay iya naming ipanganlan, gidalay pa niya si Mayor Clarix nga nuin siya karon og ng Ilkil nanunto lugar Eric Salcedo, Mayor Clarix nanunto. Sige sa may nanunto namo nga halos siya nga gapakumpak kami sa kasuko kung dili bayaran ang kwan. Makapunta na ko nga pila kay iya ani. Ang pamahayag ni Salcedo, ang hagit ni Salcedo, bunga sabnis pamahayag sa ato mayor nga paminawon ta. O mayor, I'm sorry, sa mayor kani adto sa atong dakbayan para dito masayban. Mayor kani sa atong dakbayan, kani Mayor Oscar Moreno paminawon ta. Gisuli nilang Clarix, silang Eric Salcedo, ilang gituis ang realidad. Na ila dayon nga si Uka manani ang nagbira sa Metro Pacific, tunto sila. Tunto sila. Ilan ang gitago. Ilan ang gitago. Simple raman. Ilang gitago ang realidad. Kaya ang ila lagi, gusto man nila kilkilan ang Metro Pacific na di man nila makilkilan. Hindi man na mahimo. Hindi na mahimo. Madaot ang Metro Pacific kung magbayad sila ng resort sila sa korupsyon. Daot sila. Ako, panako nini kay kanang ilang pang tuis ba sa realidad? Forbida. Mao to'y pamayag, doon pang ito portion gani ato, no? Marag naglangbigi sa rally, marag rally nila ni Eric Salcedo, magdumalin. Anyway, speakers niya karon ato mayro sa o kani mayro sa atong dakbayan, Oscar Moreno, ang atong pangutana makatutok lang sa dito mismo sa kung dawaton ba niya ang hagit sa kani kagawad sa dakbayan ug may chairman o may dako or lead convener sa Bantay Tubig Movement nga kung di maka-prove si kani Mayor Oscar Moreno sa aligasyon batok nilang uka o nilang batok nila ni Eric kining mga bak sila tulay. Kung di maka-prove si Konsehal Salcedo moambak siya tulay. Kung si uka mo dili maka-prove sa iyang aligasyon batok kay Salcedo si uka sa maoy moambak siya tulay. Oo. Mayor Oscar Moreno, sir, may buntag. May buntag yun, Aileen. May buntag sa tanan. Mayor, unsa imong unsa na si muna karon dawaton ba nimo ang hagit ni Salcedo? Wala pa ko maguang yun. Di na ako natumpangan. No, I do not want to defend. I do not want to go down sa level ni Salcedo. And kanang yung statement, I heard that, she played it, binata man na, and look, kung gusto niya hagiton ang kamatuuran, i-address niya sa Metro Pacific. I-address niya sa Metro Pacific. No? Muna ang naisulti. Ino niya Metro Pacific to say na walay attempt ang City Hall or ang mga tao associated sa City Hall na mangayo sa Metro Pacific, mangilkil sa Metro Pacific. Muna iyang angay buhaton. Kaya ako ang iyang ideo, ang una-una ganit yun, kaya kung sabay na hitabo before Metro Pacific came in, kung saan problema, I hope he realizes that, no? Dili tiyaw ang problema between Water District and Rio Verde. There was no solution in sight. The only possible solution was for a third party, or what you would call a white knight, to come in and buy out Rio Verde. Kaya kung dili ito mahitabo, they were tied in a perpetual stalemate, no? Ang Water District of Rio Verde. Kaya ang notice of disallowance, no? And this was confirmed sa sulat sa OGCC to Rachel Deha,
at that time, General Manager sa Water District, na ang notice of disallowances, diabot na, gisobra na dyan sa 1 billion pesos. Sa bugat di na kayo nga problema ang notice of disallowance, luoy kayo mga empleyado sa Water District, na ay personal liability ka na dyan. So, kung yun, no, lugar, dili dito masolve. They cannot terminate the contract by themselves without a clear settlement, no? Now, kung po nagsulat ang Water District sa OGCC, kaya ang OGCC, nooman ang principal law office sa Water District o sa mga GOCC, no? So, they had to seek the legal support of OGCC para review ang compromise agreement, etc. So, naasa yung mga comments ng OGCC at the legal counsel. Nagit man daw pa, nabili na lang sa ka-provision nga ang Rio Verde stood pa up nung ingon man ng OGCC nga katong settlement is without prejudice to pending investigations by the Ombudsman, no? Muna yung kondisyon sa OGCC. Dili mo sugot ang Rio Verde. So, ang kwan sa Rio Verde, dapat bibili mo para nga magkasabot sila sa compromise to terminate the agreement legally. And because of the termination of the agreement, i-settle po ang dispute. Dagan mga paso ato yun. Ang Rio Verde nagsumbong sa Water District para sa rate adjustment. Kay duha ka rate adjustment ang ipadala sa Rio Verde sa Water District. That Water District declined because of the notice katong sa COA observation, no? COA conclusion na illegal ang kontrata. And then, na-realize sa po sa Water District na dili gud na himong ma-evergreen ka na problema kay the situation could have been a lot worse. Ang ito, abot ka na sa dissolution sa Water District, dako ka na kayo nga damage sa dasbayan, no? So, nagsumbong siya ng Water District against Rio Verde, yung isumbong for declaration of nullity of the bulk water supply agreement. Kana, wala ka na sa narration of events, no? Sa grupo nilang Clarex, nilang Salcedo, ang ila din na sila nagsugod na nasuko sila sa Metro Pacific. So, ilang gibuli ang Metro Pacific by using the Water District. Now, more na nga, kanang DOJ opinion, huwag ka na, no? Sa ako, sakto ang DOJ. Kung ang rason sa takeover is for the collection of the loan, dili ka na mahimong sa LUA because the law says na kung ang loan is na defaulted is due to the administration sa LUA. Wala may loan ang LUA that is defaulted, no? So, dili ka na maong ang base. Pero, nang gahilom yun ang OGCC. Gahilom ang OGCC because of the presidential directive. Kaya ang presidente, he knew something. He knew something. When he asked Pangilinan i-restore ang supply, I'm sure that human logic yun. Na nagsumbong siya ang Metro Pacific sa presidente. Nagkikintilan sila. Nabo nang hitabo, wala'y mahimo ang presidente. Alam mo yun siya. Sabi mo, bugat siya ang ano-ana. I hope silang Eric, silang Clarex will not dare Metro Pacific. Kung ilang i-dare, isumbong din noon sila. They committed a crime. Kung ka yun, ang ako diya, unang di ko tumpang kay ang akong advice, ang solicited advice sa ilang Clarex, ilang Eric, paghilom na lang mo. Ay na ninyo i-force ang issue kay hindi magsilbi. Sige na nila mabuli ang Metro Pacific. Dili nila, gusto man nila yun na ang Rio Verde mo supply na og tubig direktamente sa Water District bypassing Kobe and Metro Pacific. Mo na ilang agenda.
kailangan sila isabot sa Rio Verde. Pero Rio Verde cannot do that. Okay, Mayor, balik ta sa hagit ni Consyal Eric Salcido. Yes, sir, kajut lang, no? Sir, kajut lang. Tiwasan siya nako. Kay, adto man tas lain nga, mulok sumanta sa laing butang, kung di na to... Dili ka na foreign. Oo ka na ang rasyon dyan. Di, ang akong, Mayor, ang akong gipangutanan nimo, dawaton ba nimo ang hagit ni Consyal Salcido? Matod pa nimo, tiwasan siya nako. Tiwasan nako, ha? Matod pa nimo, nga, wa pa ka mabuang. Now, ang pangutana ko, paluap pangutana, doon na ba ka ebidensya nga pagpangilkil ang tuyo nila ni Consyal Salcido ug sa ato karon mayor sa ato nagbayan, sir? Yun. Ang angay pangutanon, ang angay ideya ni Salcedo is ang Metro Pacific. Amo ka na, angay kan. Probably it was not Salcedo who did it, pero kana lagi ang ayuha og kwantong atong gisulti. Ilang ideya ang Metro Pacific to deny nga walay effort on the part of Clarix or any of these people, not necessarily Salcedo, na may mga operators diyan. No? Probably Salcedo was aware of it. Probably. I don't know. Pero mo lagi nang ingon niya kay dili man siyang giadto so isa ideya nga ako ingon mo biya na statement niya. Ideya nga ako ang nangilkil dito sa Metro Pacific. Siya lugar, Salcedo nangilkil. Now, what that says sa ako is that hindi siya ang giadto. Pero he may be right na hindi siya nag-adto. Pero what he is not talking about is doon na ba di abdo nga representante ni Clarix na nangilkil. Sana yun. Oo. Okay. Puta na siya ana. Nakalagbit ka ganina, Mayor. Nakalagbit ka ganina nga warag ingnon niya ang Metro Park nga walay attempt. Do you mean nga na ay nag-attempt sa pagpangilkil, Mayor? Yun, I am not speaking for Metro Pacific. I am not speaking for... Ako lang ang gitaga ang lead, pero I'm not speaking for Metro Pacific. Nga nung ipasa mo siya gatos Metro Park, Mayor, does it mean nga ang Metro Park may giistorya sa imo? Wala. No. Frank, ka na dyan. Kaya kung mo ka na dyan, kanang litan, no? Kung mag-ingon ang Metro Pacific ako, no? Kung niya na dyan. Ang akong punto sa imo is, ang presidente, katong issue ng directive, written directive, no? Ito nang i-analyze yun. Look at the circumstances. No? Kaya ang direct evidence na yung kuhan, because not Travis, hindi man akong istorya. If ever nga mag-duwan ako, that would be hearsay. Because ayaw ako dal-adya, kaya nakasabot ako anad yun. Okay. Pero look at the circumstances behind the issuance of the takeover of LUA. Mismo ang DOJ in the letter to LUA said na dunay directive, written directive ang presidente for LUA to look into. Now, kanang directive yun, i-agree na sa office ni Executive Secretary Bersamin o sa iyang mga tao. Now remember, Bersamin was a member of the Supreme Court. No? And knowing the legal situation, the legal rules as far as LUA's jurisdiction is concerned, as far as PD 198 as amended is concerned, nakasabot sila nga you don't, LUA cannot take over to collect a loan of a provider sa bulk water supply simply because that receivable is in default. Kaya ang balaod nag-ingon na only when the loan is granted by LUA itself na default na, when LUA can order a takeover under that provision. There are two provisions that talk about that. No? Pero you have to realize, kapag tanaw, nakasapot sila sa balaod. No, silang Justice Bersamin, Executive Secretary ito.
unsa bay authority sa luwa? Naa ba sila regulatory authority? Now, muna akong punto, I sent your staff yesterday, kinangutan na siya what preliminary statement I can issue. Ang akong gihatag sa iya, ang PD 198 as amended says specifically na ang water districts established under PD 198 applicable ang PD 198 and suppletorily ang corporation code, then batas pambansa 68 would be applicable suppletorily, no? Amended na ang batas pambansa ang corporation code sa revised corporation code June 2019. Okay, Mayor, doon na tayo remaining 2 minutes, Mayor. Mayor, ha? Doon na tayo remaining 2 minutes. Give me a few seconds. 2 minutes lang, 2 minutes, Mayor. Let me even kasi taos na itong istorya. Dito rin nagsubikan, Mayor, sa hagit ni Consul Eric Salcido eh. O dawato ba mo dili mo ambak mo sa tulay. I will give you 2 minutes, Mayor. 2 minutes, Mayor. Dili na mo. 2 minutes, Mayor. Kay gi-control sab na ko ang time na ko diri. 2 minutes, Mayor. Sige. Unda na sa babay na lang diyon. Salamat, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you. Salamat, sir. Thank you. Inyo na bati mga aksyon na Mayor sa atong dakbayan, di man siya mosugot sa 2 minutes magdumarin. Ang atusang time giapas na, no? So mo na nga diya na takutob. Kay taas na mag-istorya, dito na magsubikan ng tayo sa itong hagit, magambak ba sila sa tulay? Hanin iyon nga, sila lang doon magambak. Magdungag pag pangambak daw, magdumili. Nag-text nga sila doon magambak. Anyway, pasensya Mayor ha, Mayor Oscar Salcido. Moreno. I'm sorry, Mayor Oscar Moreno. Kining nagtagal kong 2 minutes because giapas tas time up to 8 o'clock na ta magdumailin. O niya, ato sa gitak na minabi si Consul Salcido. So di na to sundon ang oras nga ato mismo ginasitar, medyo og masaypan na sabta. Kapoy na, no? Masaypan ta sa mga politiko. Standby, alas 7:32 pagbalik ta. Marami ta mga igsoon si Consul Eric Salcido kaysa matong pa sa itong kanimayro sa dakbayan, Oscar Moreno nga wa pa kuno si babuang sa nasgutan nga hagit. O gabot pa sabot iyang wa niya dawata, wa niya balibaliha ug tama to tong headline. Wa man dumbaling sa bahad, hagit ni Consul Salcido nga mangambak sila sa tulay kundi sila maka-prove sila mga aligasyon. Painom do muna. 36 sa buntag, mga igsoon doon ay mga reaksyon diri but di ko nataga pag ginabasa ko but di ko madala tanan sa kanginan tungod lagi kay concept gapas ta oras kutob na ta sa alas 8 karong buntag. Ako lang mga ikong pasensya kang kanimay Oscar Moreno nga gilimitahan nato siyang time kay taas naman yun, dragging na kaayo nga dito rin ta nakapokus sa katong hagit ni Consul Eric Salcido magdumailin nga mangambak sila sa tulay pag hindi maka-approve. Matong mibalik ko dito sa pangutana og follow-up nga question og doon na ba siya ebidensya sa aligasyon nga tuyo nilang Salcido maong pagpangilkil. No? But iyang ipasa nga to sa Metropac. Nga mangutana, ato siya mangutana sa Metropac. Matong pa niya, ingno niya, ang Metropac nga wala ba'y attempt. So murag bitaw og murag mas-sense nimo nga basig dunay nag-istorya niya ni kanhi Oscar Moreno nga taga Metropac. It's either Dakos Metropac or somebody from Metropac. Nag-istorya nga mo naigapangil ka lang yan no? Mao gipaluapan pud ako pangutana may tungod sa kunduna bay nag-istorya niya. But di pud gyapon siya mo sentro dito sa mao nga pangutana magdumay din. So ako'y choice gawag kahurot na itong oras mo na nga nagtagal tag 2 minutes. 2 minutes, taas-taas na naman na magdumaili, no? Pero nag-decide man siya nga i-stop ang mismo pinabi, wala ko mahimo. But sa tanang panahon, kung doon na panginhanglan, may angay maseras katawan, welcome pagid gapon si kanhi Oscar Moreno nga atong mahinabi magdumailin sa kahanginan. Dili para lang nga i-accommodate siya, kundi para masayod sa mga katawan. Mo man atong papel para masayod ang katawan. Unsabay gapanghitabo. Unsabay angay masyaran sa katawan. Unya ug ang katawan sa matagag kay gyunan pagtulutimbang. Kang uban lagi mingon sila naging duha ko na ipaambak nag-text nga mas mayo sila duha mo ambak sa tulay.
Oo. So sa lugar sa tumatig paminaw, no? So parang nga naagi sila ang katawhan na higayon nga magkatulutimbang o kung kinsa giangay nila mo ambak sa tulay magduha. Kung kinsa ginay mo ambak nga nilang duha, sila bang duha or si Salcido ba o si Oka magdumaylin. Niya speakers niya si Konsal o kani Konsal Eric Salcido, sir, may buntag. May buntag. Magnum June, Magnum Ailin, may buntag. Labi na sa katawas takbayan sa Cagayan, may buntag ka natong tanan. Nabati man tali nimo ang tubag ni kanimo Oscar Moreno sa pangutana kung dawaton ba niya ang hagit nimo nga mangambak mustulay kung di mo makamatuod sa inyong mga alegasyon mahitungod sa pagpangilkil. Konsyal, sa reaction mo? Nabati na ako nga diin yun naman noon siya nga dito na mo ipuntarya sa ang among hagit sa Metropark nga gani nga siya man ang nag-akusar kanamo ni Mayor Clarix Uy nga nangilkil mo na nga gihagit na ako siya nga siya mismo akong gihagit pero nakayonggi ko nga tunto gini nga kani Mayor kay kami ang ginagtunto pero siya di ang tunto kay ngano man dito man kunya ipahagit sa Metropark nga dili man ang Metropark nag-akusar namo kundi si Mayor Oscar Moreno man former mayor. Muna nga wala gid say basihan nga tingala ko Magnum June, Magnum Ailin nga halos magkumpak-kumpak gid siya nga bayaran gid sa Cagayan de Oro Water District ngano kaha basin kaha nga say bahin anang 479 million Magnum June kay halos man gid siya mangugat siya halos niya katong yung explanation nga katong sa Rio Verde ano na ko matubag ko man to pero tungod kay piki may imong panahon Magnum June oo ining pwede agito na ko siya debate mi kay panahon sa nagpasa kog resolution kaniadto sa city councilor pa ko sa 2017 tulo ka resolution giignore man nila ako sigurado ko nga naiyang influence adto nga nung wala mo hatag og copy sa contract. Kanang debate, murag paminaw ko, murag dawaton siguro na, kay debate, mahilig, grabe kayo sa debate. Si kanimo Oscar Moreno, so dawaton siguro niya na. Ay lang, pagpagambag og tulay. Ngano man, abogado man siya, ako di ko abogado Magnum June. Muna, ang ako lang gibarugan, nganong kampante ko sa debate, kay sukat pa kaniadto sa 2017 mo na ni akong gikumbati kaniadto kay nakita nako nga disadvantageous kini nga kontrata Magnum June. Muna nga kung imong tan-awon siya gitunto siya ginabuang kay dito kun niya ipa challenge sa nga dili man ang Metropark mo naakusar namo ni Mayor Clarix Oy. Klaro tataw kaayo nga wala gid siya ebidensya or basihan. Ikaw ba do na bay akusasyon batok saya nga nangilkil sa Metropark? Ako Magnum June kung imong tan-awon gaduda lang ko kay ngano man na akong pagduda. Okay, gaduda ka nga siya mismo nangilkil sa Metropark. Wala lugar ingon nga nangilkil kundi posible ako pa nang tan-awon kay ngano man kaumpak-umpak nang gid siya nga pagdepensa gyud Magnum June. Okay. So nagduda lang ka pero wa gyud ka wala ka ebidensya. Wala ko ebidensya. Murag mao ra mong duha. Nga siya mismo nagduda, di magani magduda ang wala gay word duda eh. Murag dunay nahibaluan niya nga gikas Metropark nga dito kay gipasa niya pagpangutana sa Metropark. Murag inana lugar, no? I don't know, maubagkana po ng nasiyang launa. But sa imong bahin, na ka mga ginalitok nga 2 pesos matag cubic meter sa tubig, inana, kaysa ba yan imong ginapontarya, ana? Na ba kay ginapontarya nga tao? Siya ba ang imong gidudahan o may lain ka gidudahan, Konsyal? Na ako'y gidudahan kay mo man isulti nila sa ako nga mo na siyang tawhana. Kinsang nila? Hindi lang na ako ibutyag Magnum June. Nila? Mabot lang panahon na ako na ibutyag. Kinsang nila? Taga Metropark? Kani kuan sa City Hall Magnum June? Lagi yes. Kani official. Ang nagsulti nimo. Mangka, na nagsulti nimo nga taga City Hall
nag-ingon nga naay gapang ngilkil og tag 2 pesos Mo na ako matag cubic nadunggan sa meter. palibot pag nun June. Mga kung gyapon marites gyapon. Marites gyapon. Okay. Oo. Pero mo lagi na katingala ko ngano magkumpak-kumpak nang gid siya paglipinsa sa gusto gid niya bayaran ang utang kunuhay sa COWD kay kung bot kitahon lugar ang kung imo paminawon ang COWD magnunjon napoy mga rason. Niya gaulat sila sa COA gyapon magnunjon nga angay babayaran o wala kay may man siya kay kung mobayad ang COWD kung madisalaw sa COA may man siya kay di man siya mapriso. Di man siya may manubag. Ang mupirma man sa cheque ang manubag ana magnunjon. Oo. Ang board of director, ang general manager o ang finance niya. Okay. Aritas debate kay sige naman gagka-discuss na nga mga punto katong mga gina-discuss sa atong kani mayor gagka-discuss naman sa daghang mga panahon magdumaili no. Kining kanang imong hagit nga magdebate mo. Asang dapita mo magdebate og ano sa imong gusto para atong i-release sa iya. Kiosco Kagawasan. Or diya sa Ampichiter magnunjon para bawaan ako kitse makako na mundo. Ano sa imong gusto? Kaya nagpaminaw basig nagpaminaw pa siya karon. Siya magbuot magnunjon. Okay. So debate ang subject mao ang pagpangilkil or ang issues tanan nga labigit sa panubig sa ato nagbayan. Tanan. Oo. Ang toyo matod pa niya murag binata. Di ni binata ang imo siguro. Unsa magha kay murag di na magkabata pod lugar tanaw. Magpakaninyo mulag pa nung gyapon ka pero oo. Ang ako magnunjon nga may bawaan sa katawan kung kinsay bakako ng duwa. Okay. Konsyal, salamat kayo sa panahon. Salamat kay Magnum June, Magnum Islands, Bagato, higayon kanako. Inyo na bati mga agsun si kani Konsyal Eric Salcido, ang lead convener sa Bantay Tubig Movement. Wa man dawata ang iyang hagit ni kani Mayor Oscar Moreno nga mangambak sila tulay, kundi sila magkamatuod sila alegasyon. Naghagit siya og debate sa kanimero sa Dakbayan. Siguro di na nabalibaran sa tumayor kaya abogado god. So may tag-debate kuno na pansit ra kay na kanang may sa debate. Kung hagitin mo debate ang atong kanimero sa atong Dakbayan kay kuan gyud. Kung ibase nato sa mismo mga kasinatian di as gobyerno, di lang kay ang pagkaabogado, dako na ko ni sa mga kasinatian. Og nabalakaw pa gani kung gabasin og pildiho. I'm not saying nga kumusalig ni Konsyal Salcido ba basig pildihon sa inistoryahay ba inistoryahay man kung kabalaka pero depende man niya na sa pagtulitimbang sa katawhan kung galing magdebate gid sila mo na kung nagpaminaw man ang atong kanhimero sa Dakbayan naghagit si kani Konsyal Eric Salcido nga magdebate mo tanan may kalabigitan sa panubig sa syudad. Ikaw pili kuno kung unsang adlaw o kung mahimo dia mismo sa Kiosco Kagawasan o dia sa amphitheater kamo magdebate. Welcome gyapon to Mayor kung galing pwede na siya ito mahinabi. Magdumaylin. Kay aron nga kining mato pa ni Konsyal Eric Salcido mugawas ang kamatuonan. So hopefully matagaan ang katumanan nga lugar hagit. Alas 7:47 sa atong mga balita. Miyangyo si Konsehal James Judith og laing siyam ka mga konsehal sa Lua nga ipapahawa og laing siyam pa ka mga konsehal ngadto sa Lua nga ipapahawa ang mga interim officer sa COWD. Mato ni Judith nga gibasihan nila mao ang opinyon sa Department of Justice ng DOJ og kinahanglan kini nga tumanon og respetuhon. Kaya tungkol sa katulaging legal opinion nga yung mga lali sa technicalities pero ang ako is na magod ng pagula ang DOJ mo man ang parent agency ni OGCC. So same thing nagyapon sa imo ang ato is maski unsa pa na yung wording niya sa legal opinion nga operation kanang information and guidance still the same thing. Kung magulat yapon ta sa legal opinion ni OGCC kaya naunahan man siya ni DOJ same thing nagyapon kay mura pag ikaw ba idungol ka sa ako yung mga abogado unya man di ka kay ako may mga abogado nga mo ni ako nakita
ang interpretation sa how you go about sa imong mga lakang diya sa imong buhatan. So unsa pa man na imong pabuton? Ngano kung padayon pa man sa imong intervention, sumura ko ingon nga kita naman nato nga mo man gid akong posisyon sa una pa. Nga wala may kapasigaran ng intervention. Ang pamahayag ni Konsehal James Judith. Samtang gisupak ni Konsehal o Minority Pro Leader Ayan Atsas ang sugyot resolusyon ni Konsehal James Judith. Mato ni Atsas nga kinatungod kay maghatag lamang kini og negatibong aksyon o grabing tensyon sa COWD. So katong legal opinion sa DOJ, it is not binding. Muna nga kung imo nang himuan og resolution, ang implication magud ana negative kayo as if you are kuanang telling na enforcing ang maong order, which is supposedly ang city council dili siya manghilabot kay ma-create man na og tension sa ground. Anak karon no mga rally supposedly kailangan takid sa rally dia mga bantay tubig na sila pero politically inclined man sila sa other political parties. Mo ano yung kung dili niya disturbohon ang COWD. 6 months naman ang interim. Kung dili niya ma-perform within 6 months, that's time na pwede mo decide na dili siya pwede. Pero karon di siya kalingkod, di siya ka-function. Ano man, disturbohon man nato. Politika raman hinungdan. Muna nga niyo ko, I have to object. Ang pamahayag ni Minority Pro Leader Ayan Atsas. Giangkol ni Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP President Bishop Pablo Virgilio David nga dunay dakong pagkunod sa mga nagpakasal sa simbahan. Mato ni David nga gitutukan nila karon ang maong sitwasyon aron may baluan kung unsa ang rason una-huna sa mga Katoliko. Aminado naman kami na talagang very sharp ang decline ng mga nagpapakasal, sa simbahan. And perhaps even civil marriage, no? And there must be a reason for this. We're trying to understand it ourselves, no? As a matter of fact, we have an ongoing research on the present state of Catholic Christianity in the Philippines in many different regards. Kasi we want to make sure as a Conference of Bishops that our pastoral moves are research-based also. That, so we partner with certain research agencies to make sure that we are aware of what is going on, what is the mindset of our own Catholics, or even of non-Catholics, no, so that we can respond accordingly and effectively. Ang pamahayag ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David sa press con gipahigayon dinhi sa dakbayan nunot sa panagtigom sa mga obispo sa Pilipinas. Wala sila lakbit sa kining kasalan sa mga politiko, no? Magdawalin? Wala pala na lakbitan wag pero ang kining kasalan sa mga politiko kato mga nag-live-in na. Og taas na panahon mga 5 years ba to? Oo, nay limit na ay kuan sa ilang gidugayon silang pag-ipon. Og kadtong mga pag mag-live-in primerisa pag yun. Wala ilabot sa kasalan. So magulat pa sila pila ka tuig nilang mag-ipon mag-ipon. Basin og naging advantageous sa mga gusto mag-ipon nga ipon lang sa. Ipon lang sa kay lisod panahon karon. Libre pod ang kasalan magud-magdumjon. Kaniadtos gikasal ko magdumanin way back 1991. Gasto lang ko mga 6,000 siguro to. Karon mahal kay mag 6,000. Oo, nya dayon usa ka baboy. Mura gid in town. Mura gid usa ka baboy nya dayon 6,000. May kong gasto sa pagkasal. Oo. Nagkakaon ba yasam tong diha? Mga bisita. Ano pa daw na. Para sa atong mga balita so taon sa atong kahimtang sa panahon. Magnon Weather Alert. Kaubanta si June Pribaldo ang pag-asa weather forecaster. June, may buntag. Hello June, may buntag. Sa itong panahon karong adlaw, wala kita i-monitor nga low pressure area or tropical cyclone sulod ug gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug tungod dinhi ang tibok dapit sa Mindanao, padayon kini makasunati sa panalagsang pagdag-on nga tuna sa madagumon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak katagulan labi na sa panahon sa hapon ug gabi tungod kini sa localized thunderstorm. Ug doon na kining hinay nga tunas kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasagpan nga tunas sa habagatang silangang direksyon ug hapsay nga tunas sa kasarangan ang balid sa kadagatan. Ang atong Philippine Standard Time alas 7:54. Gikanay din sa buhatan sa Pasadi UST Mulogin ug Salvador City kini si June Pribaldo dadyan. Salamat June Pribaldo ang pag-asa weather forecaster. Sa among pagbalik kuman sa pahinumdom, sugyot nga Mutual Defense Treaty sa Pilipinas ug Japan gitun-an karon sa DFA.
Samtang 35 katawo ang namatay sa bagong sunod-sunod nga pagbatake sa Russia sa Ukraine. Ang detalye sa among pagbalik. Magnum 45. Parenta mga igsoon sa ato mga balita, ba't i-explicar sana ako nga nung alas 8 alas 8 na magdamay, kasi pa na sabi niya tama, nga gitagal na ba na kong 2 minutos si ni Mayor Oscar Moreno. Lapas na niya actually, kutob na sa alas 8. Kanya magani kay masinabuton kayo sa magdumani, aghop kay kasing-kasing, muna nga, okay na niya nga mula pas magdumani, no? Sa atong programa. Gi-explicar ko na, kay lagi, para di ta masaypan. Nga, basimingin nga, kitagalan ko, kutob na sa alas 8. Nga anong, kuha malagi, undag malagi alas 8, 10, alas 8, 15. Lapas na niya actually, muna masinabuton mas magdumani, muna nga tungod sa kaagop siya kasing-kasing, so muna nga ginatugtan lang gihapon nga mulapas maukaon gamay siyang oras. Paranta sa ato mga balita, karon sa ato Magdum National, gibutyag sa Department of Foreign Affairs kung DFA nga wa pa nila hisguti ang puruhan nga mabatunan ang Mutual Defense Treaty tali sa Pilipinas ug Japan. Kinilabi na nga ang paghatag access sa IDCA sites alang sa Japan sa Pilipinas. Maato ni DFE Secretary Enrique Manalo nga kinahanglan pa kini nga pagatunan. I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. Pamahayag ni DFA Secretary Enrique Manalo. Giklaro sa Philippine Air Force CONPAF nga ang pag-apil nila sa Pitch Black Exercise sa Australia kaway kalabutan sa gitawag nga isyu sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Maatod ni Philippine Air Force Lieutenant Colonel Mario Mendoza nga ang ilang pag-apil dili alang sa gubat kung di pamaagi aron mabansay pa ang kahibalo sa puwersa sa militar sa Pilipinas. Ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Noon pa man, ginagawa na natin na mag-observe, makita kung paano ginagawa para rin sa ika-i-improve or ikakaganda, develop ng ating hukbong sandatahang Pilipinas. Ang pamahayag ni Philippine Air Force Lieutenant Colonel Mario Mendoza. Giklaro ni Senator Bongo nga kayuhan sa mga Pinoy ang ilang giuna ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug wala sila mula bigit sa korupsyon. Kinang payag ni Go nunod sa mga kasong gipasaka ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV batok kanila. Mato ni Go nga hinlo ang ilang konsensya ug ang katawhana ang maghukom kung si kinsa ang matuod nga nagaserbisyo. Alam naman natin na panahon na po ng eleksyon sa ngayon. Uso yan magiging tradisyon na yan sa iba na pipinturahan nila kami ng itim para silang pumuti. Ayoko na pong mag-comment. Ako naman dito ay malinis po ang aking konsensya. Noon pa, sinabi ko na pag ginamit yung pangalan namin, ginamit ang pangalan ng kapamilya namin. Kami ni dating Pangulong Duterte, for the record, nasa mga hearings yan. Pag ginamit yung pangalan namin, consider it denied. Yung mga negosyo, mga yan, and I'm sure, Senator Trillanes noon, nakialam ba ako? Nakialam ba kami ni Pangulong Duterte? Hindi. At kung may negosyo yung pamilya namin, as long as in order lahat, wala namang, hindi naman disadvantageous to the government, anong problema doon? May korte naman po. Sasagutin natin ito sa amang forum. Pamahayag kadto ni Senator Bongo, dumduman ko magdumailin, nga kumpari ko kanadto. Ari karon, kumpari gyapon, maranag lugar kog igso, maranag lugar mig igsoon magdumailin. Ningon ko nga dagan pa rin. Negosyante siya, no? Adresato siya, dagan pa rin. Kay mo na. Kanang pa rin kay dagan ko ang himuan ta mga istorya. Ano ang puti, may mong itom, ang itom may mong puti. Isa nga, ikaw noon pa rin. Samot ko. Ano daw kay ang itom lagi may mong puti, ang puti may mong itom. Muna nga ayun na lang ng politika. Mas nga lang, kung ano ta, bystander na lang ta ba? Manghinanao na lang ta sa mga politiko. Para sa itong mga balita. Gibutyag sa National Food Authority kon NFA nga para ng ilang pagpalitong bugas sa mga mag-uuma kini si pagpanganam sa posibleng epekto sa La Nina. Matod ni NFA Administrator Larry Lacson nga kinahanglan pa nilang mupalit og dugang stock og bugas karong tuiga alang sa panginahanglanon sa nasud panahon sa kalamidad.
We're trying to hit our target 100% or even higher than that. Kasi nagpe-prepare tayo for the upcoming mga, alam mo na, La Nina, kalamidad. So the NFA would like to be prepared. Enough siya, no? Kasi si DSWD in the first place hindi tumigil naman ang pagkuha sa atin. Nagpe-preposition sila ng mga pang-relief, no, nakasama yung bigas na nanggagaling sa NFA. Ang pamahayag ni NFA Administrator Larry Lacson. Giklaro sa National Food Authority kung NFA nga walay epekto ang pagkunod sa taripa sa imported rice sa presyo sa bugas ngalang paliton sa mga mag-uuma. Mato ni NFA Administrator Lacson nga usab sila ay plano nga mohangyo pa sa mga lokal nga mag-uuma tungod sa pag-ubos sa presyo sa bugas. Ang NFA, kasi ang mandate niya, very clear naman, is to bumili ng buffer stock sa local farmers. Okay? Ang aking pagtingin dyan, walang kinalaman yung pagbaba ng tariff ng imported rice doon sa buying price ni NFA. Kahit ibaba nila sa zero yan, we will buy at the price na makakatulong at makakaginhawa sa farmers. Inyo nabati si NFA Administrator Larry Lacson. Nanawagan sa kagrupo sa mga mag-uuma kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hisgutan sa maabot niining State of the Nation Address konsona ang food security sa Pilipinas. Matod ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor nga naglaom silang matagan og prioridad sa Presidente ang pagpaubos sa presyo sa pagkaon ug uban pa. Gusto namin malaman ano ang mga magiging programa, policy thrust ng Presidente sa darating po na taon. It's not only the food prices but even issues like land use policy. Ang pamahayag ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor. Gibutyag sa Department of Health kung DOH nga di pa prioridad karon sa ahensya o sa DOH ang pagban sa mukbang. Ang mukbang daw kana mukha og dinaghan. Dinagkog kaon nga og tanawon nimo sa ipib gilaran mo hinurot. Kagabi gitanawa ko sus Maria. Oh, nya na rabay namatay ko no. Gituan nga tungod sa grabing kaon siya ulo sa tibok ulo sa baka magdum siya. Sus Maria, tibok ulo pas baka. Mato ni health spokesman Assistant Secretary Albert Domingo nga kinahanglan dunay lig-on nga ebidensya una kini himuon. Kailangan strong yung ating evidence bago tayo mag-invoke ng isang content-based ban. Ang ating proper information campaign, like what we're doing now, yun po yung preferred namin no, na ating pinapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ang makasama sa kalusugan at kung ano makabubuti. Tapos sila ang mag-decide. Pamahayag gadto ni DOH spokesman Assistant Secretary Albert Domingo karon sa Magnum International. Sa Ukraine, patay ang 35 ka mga tao sa sunod-sunod nga pagpatake sa Russia sa pipila ka syudad sa mga nasod. Matod sa report lakip sa naigo sa maong pagpatake ang ospital sa mga bata sa Kiev nga kaangol sa ubay-ubay ka mga tao. Matod sa Ukrainian Air Force, kay gamit sa pag-atake sa Russia ang ilang advanced weapons nga hypersonic Kinzhal missiles. Samtang gikundinaw sab ni British Prime Minister Keir Starmer ang pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Sa Nepal, dili mo minus 15 ka mga taong patay sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa Mugnasod kinitungod sa parayong pagbundak sa kusog nga ulan. Yung ubay-ubay sab ka mga pamilyang apektado sa mong kalamidad. Samtang giingon ni Nepalese Police Spokesman Dan Bahadur Karke nga mihimo na sila og mga aksyon aron matabangan ang mga biktima nga apektado sa baha o pagdahili sa yuta. Karon sa ato Magnum Business. Planong imbestigahan sa grupong Power for People Coalition kon PPC ang Energy Regulatory Commission kon ERC. Mato ni PPC Convener Jerry Arances nga kinitungod sa ilang nakitang korupsyon sa maong buhatan. Ano ba ang rason bakit majority na nagde-decide sa ERC is unfavorable sa electric consumers? Mahalaga na ma-lifestyle check din yung mga ERC commissioners. Hindi lang syempre yung mga luma, kung hindi kahit yung bago, including si Chair De Malanta. Lahat ng public official ay dapat subject doon. Dapat with integrity kasi ibinibigay natin sa kanila yung responsibilidad na mag-regulate na dapat walang bias eh. Ang pamahayag ni PPC Convener Jerry Arances samtang giingon ni ERC Chairman
Attorney Mona Lisa Di Malanta nga andam siya nga atubangon ang investigasyon na bato kanila. Bilang isang regulator, dapat handa talaga kami sa mga ganong test of accountability. Kasi kami rin naniningil kami ng accountability, di ba, sa ating mga regulated entities, stakeholders. So dapat kami, handa din kaming tumugon pag merong call for accountability and transparency. Ang pamahayag ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Di Malanta samtang sa tong foreign exchange rate miubos sa 8 centavos ang balor sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa 58 pesos og 56 centavos sa pagsara sa trading kagahapon adlaw kung itandi sa 58 pesos og 64 centavos sa pagsara sa trading nadong adlong Biyernes. Karon sa ato Magnum Sports, pakyas si world number 2 Paul Volter AJ Obiena nga magkakuha medalya sa Wanda Diamond League sa Pransya. Kinuman analang sa ikapat nga pwesto si Obiena sa mga torneo. Giungwa malabwi ni Obiena ang 5.85 sa kaduhang attempt o ang 5.95 sa katapusang attempt sa high jump. Mananguna sa mga torneo ang defending Olympian champion nga si Armand Duplantis sa Switzerland nga may o nga adunay 6.00 gisundan ni Sam Kendrick sa United States nga doon ay 5.95 o si Thibaut Coulthard sa France nga na si katulong pwesto. Samtang malaumon, gihapon si Obiena nga magkakuha medalya sa 2024 Paris Olympics. Nakasulod na sa knockout stage ang Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup ang Falcons AB Brin. Kini human maswip ang grupo sa Myanmar. Itakdo sabang ilang sulod nga dula og mga adlaw Hulyo 10 ning tuiga. Samtang ikaatbang sab sa Pinoy squad nga team Liquid Eco og Falcon Esports ang Myanmar sa susamang adlaw. Sa di pa man namilit, doon ay turnover ang food packs karong buntag ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. 20 ka mga food packs. Ang sulod ani 5 ka mga kilong bugas ug doon na sa 5 ka mga dilata. O nya doon na sa 20 ka mga water jugs magamailin gikan mismo ni Congressman Bambi Imano sa 2nd District of Misamis Oriental. So karong taon-taon ipadala namo ni dito sa nasgutan nga barangay para madawat sabni og mahatag ngadto sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Balik ko nako 20 ka mga food packs og 20 usab ka mga water jugs gikan sa buhatan ni Congressman Bambi Imano sa 2nd District of Misamis Oriental. Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlaw, Martes, Hulyo 9. Salamat sa inyong pagpaminaw ug palihog. Ipadayon ang pag-like, pag-follow ug pag-share sa among FB page Magnum Live. Hang turugma, timani ayaw kalimti. Sa usa ka gawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum John Albino. Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Eileen Acorin. Kami magbilin kaninyo ng balanong pagtulunan. Ayaw tamaya ang taong daw walay pulos karon. Kay basig masangpit mo siya ug mapuhon. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang laing edisyon sa labas ng mga balita, isyu ug opinyon. Magnum 45. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 8:16.